pwede mo kaso ng obstruction. Kung wala sa pedestrian, di jaywalking. Pero alam mo, ang naaalala ko talaga pagka nababasa ko yung planking na yan, yung sa China. Remember? May natuluyan eh. Di ba na ilang mga protesters, kung hindi tayo nagkakamali, I think it's gumawa lang kasi ng preno yung sasakyan. Oo, ayun talaga, 6 ata ang patay. Nakahiga ka dyan, no? Di ba? Oo, dumaustos din yung Pero bus sa kanila. sa ibang bansa, ang planking hindi sa kalye. Sa gilid-gilid, bangketa, bangko doon sa park, sa railings, mga gano'n. Hindi yung sa... Pero sa gitna mismo ng kalsada. Yung particular na sinasabi ko sa kalsada din yun. Pero, Kalsada rin. Kasi pero hindi kasi natatanda. patay, 6. Hindi, pero kasi di ba Dahil Nasa dumaustos o yung bus, hindi yung ginagawa nakapagpigil. nila dati, yung humihiga sila eh. Ito lang ang... Ito Ito talagang pa. literal, Ito yung dati yung ginagawa, nahihiga sila sa Kakalungkot kalsada din, eh. ano? Pag may mga... Hindi, pag-higa, sleeping na yun. Dapa nga eh. Susan, ikaw na. Samantala, ang grande ang ginawang pagsalubong kay Miss Universe 2011 Shamsi Supsup sa kanyang hometown sa General Santos City. Sinalubong siya ng kanyang ama na si Timoteo Supsup na nagbigay saya sa dalagas na aminadong na-miss niya. At tila hindi pa nga natatapos ang Shamsi fever dahil sa mainit na pagsalubong sa kanya ng mga kababayan sa Jensan nang ilibot si Shamsi sa isang motorcade. Nagpunta rin si Shamsi sa lugar kung saan siya lumaki, sa barangay Katangawan, kung saan naghintay ang kanyang pamilya at kababata. Pag-amin pa ni Shamsi, gagamitin daw niya ang kanyang skills sa architecture para tumulong sa pagpapaganda ng mga infrastructure sa Jensan. Ayun. Ganda-ganda. Diba? Dahil Hindi bakit pala kasi yung natuloy yung pagluluto ng beef steak ni tatay. hindi. nakawala yung baka. Paborito niya, beef steak. Okay, pasadahan natin ang mga aksyong balita sa mga ginto. Narito na ang ating Ronda Reports. Lalaki na tagbong patay sa loob ng isang motel sa Mandaluyong City. At tayo sa mga polis, nakuha na daw ng CCTV camera ang mga suspect sa likod ng pagpatay. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay! Anong aral? Igan, pumunta sa Mandaluyong Police ang mga kamag-anak ng biktimang natagpuan patay sa isang motel sa naturang lungsod. Ang nakakuha kasi ng kopya ng CCTV camera mga otoridad kung saan nakuhaan ang mga suspect sa pagkamatay ni Don Relova, 69 years old. Umaasa mga otoridad na mas madaling mahuhuli ang mga suspect matapos mapalabas sa telebisyon ang kuha ng CCTV camera. Nag-offer naman ng pabuya ang mga kamag-anak kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ng mga suspect. Igan? Okay, maraming salamat, Jay Sabale. O, ibig sabihin, may umakyat dun sa kwarto niya. Ay, dalawa yung dalawa. Yung nakita. Pero kung nakikita mo, parang walang, Hindi kaya walang rumboy peace. yun. Oo. Dalawang Isang babae. tao, May isang kasama ba babae. isang babae? May kasama Isang yung babae. babae sa lalaki. Okay, nagpapatuloy naman po working visa ni Pangulong Noynoy Aquino sa Amerika matapos ang paggawad sa kanya ng Doctor of Laws honoris causa ng Fordham University kung saan nag-speech pa siya bilang pagkilala sa kanyang mga magulang. Nakipagpulong din si Pinoy sa mga negosyante sa New York. Kabilang sa kanyang nakuha bilang ng investors ay isang beverage manufacturer at isa pang kumpanya na nasa $15 million ang halaga ng investment. At dito naman po sa Pilipinas, bagamat tumaas ang trust rating si Pangulong Aquino ayon sa survey ng Pulse Asia, nananatiling pinagkakatiwalaan ng government official naman si Vice President Jejomar Binay. Kumpara sa 5 pinakamataas na opisyal ng bansa, si Binay pa rin daw ang lumalabas na katiwa-tiwala at pangalawa lamang ang Pangulo. Sa 1,200 respondents, 86% ang nagsabing nagtitiwala sila kay Vice President Binay, habang 75% naman ang nagtitiwala kay Pangulong Aquino. Pagdating naman sa performance rating, si Binay rin ang nakakuha ng pinakamataas at naungusan pa rin niya ang Pangulo. Sana ganyan sa buong bansa. Okay. Narito na si Lina Drew. Drew, anong aral? Aral, good morning! Good morning, bro. Good morning. Ang araw, dapat medyo mas malapit tayo sa ating mga kabarkada. Oo nga, kundi mag-i-email na lang tayo mamaya. At, Love you. I love you. eto na, at dahil bare months na, asahan na rin natin ang paglamig ng panahon. Ay, nako, yakap Alam mga na to, yakap. steamless. Kaya mga kapuso, ihanda nyo na po ang inyong mga panlamig gaya ng jacket at sweater. At isa sa mga palatandaan yan, ang inaasahang pagpantay ng haba ng araw at gabi ngayong araw o ang tinatawag na autumnal equinox. At sa mga susunod na araw, mas lalong hahaba pa raw ang ating mga gabi. Pinakamahaba yan sa December 23 o ang tinatawag na winter solstice, kung saan inaasahang tatagal ang 13 oras ang gabi.
At ang mas mahabang gabi, sasabayan na rin daw ng paglamig ng simoy ng hangin dahil sa pagpasok ng hanging amihan pagsapit ng Oktubre ayon sa Pag-asa. At ang malamig na panahon mararamdaman daw natin hanggang Pebrero. Good luck sa mga mag-asawa! Dadami ang mga bata. Di ba every year? My goodness. Pero at the same time, kasi parang because of climate change, di ba? Parang humaba yung init ng panahon. At sobrang init pag mainit. Sobrang init. Sana naman humaba din yung malamig na panahon. Ay, malamig, oo. Samantala, Balita Sports naman tayo mga kapuso. Sumabak na po sa kanyang high altitude training sa Baguio City si pambansang kamao Manny Pacquiao kahapon. At kahit na malamig ang panahon, ay nako, syempre dinadagdagan pa niya ng bahagyang pag-uulan. Di nagpapigil sa kanyang pag-iensayo si Pacman. Mas tumindi pa nga ang training ng pound-for-pound king nang dumating na ron si Coach Freddie Roach. 3 weeks ang training ni Pacman sa Baguio, saka siya tutulak papuntang Los Angeles upang ipagpatuloy ang kanyang training para sa third fight nila ni El Dinamita Juan Manuel Marquez. Samantala, pagdating naman sa mga patosyada ni Floyd Mayweather Jr., tila wala na rin daw kailangan pang patunayan si Pacman sa kanyang nagniningning na career. Cue, Pac. Ano bang gustong patunayan ng isang Manny Pacquiao? Wala na tayo siguro. Napatunayan ko na dapat patunayan at i-maintain na lang natin yan na makapagbigay tayo ng karangalan sa ating bansa at makapagbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Alam mo, ito na lang eh. Sorry para sa akin kasi pampaganda yan eh. Sigurado maglalaban yan eh, di ba? Parang tinitis lang tayo. Tinitis lang tayo yan para medyo yung stakes umakyat. Maglalaban din sila. Parang gusto ko wag na lang niyang patulan yung si Mayweather. Parang hindi na siya worth his time. Pero may I just say, ganun ka-fit si Manny Pacquiao na habang siya'y tumatakbo si Chino nakabike. Di ba? Ganun talaga, di ba? Ganun siya ka-fit na not many people, parang hindi kaya siyang sabayan. That's right. Ang galing niya talaga. Anyway, even though he's not a runner, pag tumatakbo yan sa ensayo niya, ang bilis tumakbo. Oo, grabe daw. At saka ang tagal niyan tumakbo. That's right. Hindi ko kaya. Bibisikleta na lang. Hindi, actually, magkakotse na lang ako sa tabi niya. At ito, wala pang isang linggo matapos masawi ang 11 tao sa pagsalpok ng isang bus sa isang tren sa Argentina. Meron na naman po nangyaring malagim na aksidente doon. Isang SUV ang sinubukang unahan ng tren sa Buenos Aires. Kahit na nakababa na po ang harang ng nagsasabing hindi mo na pwedeng tumuwid ng mga sasakyan sa riles. Kaya ang rumaragas ang tren sumalpok sa SUV. Pero himalang hindi nasaktan ang driver nito. Agad naman siyang hinuli ng mga otoridad. Nako, ano ba yan? Airbag, save me! Pagad! Buhay siya, tinuli lang siya. Buti hindi manok. Swerte siya. Pilipino. Samantala, mga kapuso, sa 3 tao ang patay sa 4 na sunod-sunod na lindol sa bansang Guatemala na naganap sa loob lamang ng 2.5 oras. Unang niyanig ng 4.8 magnitude na lindol ang bayan ng Quilapa bandang alas 12 na tanghali na sinundan ng 5.8 magnitude na lindol matapos ang kalahating oras. 2 pang aftershock ang naranasan pagkatapos noon. Isang babae ang namatay nang gumuho ang kanyang bahay habang ang 2 pa ay nasawi matapos matabunan ang kanilang sasakyan sa isang landslide sa highway. 13 pa ang isinugod sa ospital habang 400 ang kinailangan ilikas. Kasalukuyan namang putol ang linya ng telepono at walang kuryente sa lugar at kinansela rin ang pasok sa Santa Rosa region na pangunahing napuruhan ng lindol. Isang pagsabog naman na naganap sa bansang Turkey kung saan 15 tao ang sugatan. Ayon sa mga saksi, isang nasusunog ng gas cylinder daw ang hinagi sa mga nakaparadang sasakyan doon na nagdulot ng pagkasunog at pagsabog din ng isang sasakyan. Ang pagsabog nangyari sa Ankara, kabisera ng Turkey, at malapit sa lugar kung saan matatagpuan ang mga opisina ng mga pinuno nito, kabilang na ang Prime Minister. Agad na rumisponde ang mga bombero sa blast site at iniimbestigahan na ng mga pulis ang insidente. Back to the Philippines, nakakabilib naman ang bagong computer application ng MMDA, Salute You, kung saan ang lagay ng traffic sa Metro Manila, kaagad mo nang malalaman sa iyong iPad, iTouch, iPad, iPhone, di ba? Real-time daw na makikita ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at libre mo pang madadownload ang MMDA app sa App Store. Color-coded ang linya sa mapa na batayan ng traffic situation. Green kung light ang traffic. Yellow-green kung light to moderate. Yellow kung moderate. Orange kung heavy to moderate. At red kung heavy-heavy ang traffic. Pero aminado naman ng MMDA na hindi na 100% accurate ang application.
Well, I can attest to that also. Dahil sa mga pagkakataon na down ang CCTV na pinagkukunan nila ng impormasyon. Mahigit 7,000 na raw ang nakapag-download ng application at kaya pa itong palawigin ng MMDA sa pamamagitan ng MMDA apps para sa iba pang smartphones gaya ng BlackBerry at Nokia. Pero before